Good day mga kapobs. Ngayong araw, direct to the point tayo. May share lang ako sa inyong konting tips at ideas sa ating mga pedal ng ating mga motorsiklo, loose thread o sira na talaga. So, sa time na yan mga kapobs, tinanggal ko na yung pedal na yan at binigay ko kay kuya kasi bubutasan na daw niya. At ayan na nga, binutasan niya na mga kapobs gamit ang kanyang powerful na pangmalakasang machine. Yan, maingat na binutasan ni kuya. Ang butas pala niyan mga kapobs ay 12 mm na stainless at 10 mm na stainless ang ilalagay ni kuya na bolt and nut dyan sa ating pedal. At habang nagbubutas si kuya ay nakisuyo siya na bili daw ako ng tornilyo. So mga kapobs, bili muna tayo ng tornilyo. At ito na nga ang ating nabili na bolt and nuts. Tsaka washer na rin mga kapobs, bili na rin kayo para dagdag na rin tibay at iwas loose thread. At ito na nga po. At kung mapapansin nyo mga kapobs, ay tinesting niya na yung bolt and nut kung okay ba, hindi ba nagbabara. So kaya na nga, inipit na niya para mapulido na mawilding na ng maayos. So yun, inipit niya at tumulong itong batang mabait. Shout out sa'yo boy, pagpatuloy mo lang yan. Inipit na ni kuya para tabasan niya yung gitna para pagpasok ng bolt and nut ay mas sisikip pa siya papunta dun sa ating bushing sa yung nakahusli sa ating engine, yung sa may malapit sa pedal kasi dyan yung dadaan. Kaya tinabasan niya ng kunti para paglagay ng isang bolt na 10 mm ay paghigpit mo ay kakapit talaga siya. Yun yung diskarte nito ni kuya, ang galing. At ngayon naman, mapapansin natin na inipit na ni kuya gamit ang kanyang pangmalakasang vice grip. Kasi welding na niya ng pulidong pulido para makapit talaga at matibay. Ito yung ginawa ko mga kapobs kasi nung bumili ako ng bagong pedal, mga 1 week o 2 weeks lang sira na. Kaya ito daw ang pinaka mas magandang idea at solid at mas matibay na paraan sa mga ganitong stock na pedal. Mas matibay pa kaysa aftermarket. Kaso nga lang, i-welding mo pero sulit at matibay. Ito na nga po ang kanyang resulta mga kapobs. Mapapansin nyo mga kapobs sa bandang taas, yan po yung D12 na tornilyo na stainless. At sa baba naman po, yan sa gilid, yan naman ay 10 mm. Hihigpitan nyo lamang po yan dalawa mga kapobs pag napansin nyo na lumuwag. Pero sa part ko na nagamit ko, hindi siya lumuluwag mga kapobs. Solid na solid. So thank you for watching mga kapobs. At don't forget to subscribe my Pobre Moto channel. Ride safe always. Salamat kaayo.